Naging madamdamin naman ang pag-ahatid sa labi ni DILG Secretary Jesse Robredo mula sa Camarines Sur patungo po rito sa Palasyo ng Malacanang. Saksi si Lia Manialac del Castillo. Sa pagtatapos ng misa sa Archbishop's Palace sa Naga City kaninang umaga, inilabas na ang labi ni DILG Secretary Jesse Robredo. Sa dinaanan ng karo patungong airport, nakahilera ang mga mamamayan ng Naga. At pagdating sa airport, ginawaran ng PNP ang minsang naging alkalde ng lungsod ng departure honors bago isakay sa cargo plane. Arrival honors naman ng AFP ang sumalubong sa labi ng kalihim sa Villamor Air Base sa Pasay. 8 ang nagsilbing honorary pallbearer, kabilang sina Budget Secretary Florencio Abad at Transportation Secretary Mar Rojas. Sa biyahe patungo Malacanang, inabangan ang labi ng kalihim ng mga MMDA street sweeper na nagtali pa ng mga dilaw na laso sa kanilang mga walis. Ilang mensahe ng pasasalamat ang nasilayan. Sinaluduhan din ang convoy ng ilang nadaan ng pulis. At binigyan ng water salute ng Bureau of Fire Protection. Pagdating sa palasyo ng Malacanang, nagsaboy ng puting konfeti sa karo ng yumaong kalihim. Mismong si Pangulong Aquino ang sumalubong sa pamilya Robredo. Hinatid sa gitna ng Kalayaan Grounds ang kabaong ni Robredo sa saliw ng Nearer My God to Thee, ang sinasabing huling tinugtog sa lumubog na barkong Titanic. Kasabay naman ang pagtugtog ng pambansang awit ang 19-gun salute na bahagi ng military honors para sa kalihim. Pagkatapos ay ipinasok na ang labi sa Kalayaan Hall kung saan babantayan siya ng 2 honor guard hanggang sa Linggo. 1:00 ng hapon ang magsimula ang mga memorial service para kay Robredo, kabilang ang alay ng DILG kung saan siya naglingkod sa nakalipas na 2 taon. Alam kong isa sa gagawing pamantayan ng aking pamamahala ay ikaw, ang iyong record bilang Pangulo ng Liga ng mga Siyudad. Isang maipagmamalaki, hindi lamang ng iyong pamilya, hindi lamang ng mga taga-Naga, hindi lamang ng mga taga-Bicol, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng makabagong panahon. He introduced reform initiatives which will continue to benefit the entire PNP organization. The reforms in the procurement process, the establishment of standard cost estimates on PNP infrastructure projects, the revitalized anti-corruption and anti-cotton campaign. He was a living embodiment of the ideal public servant. Humble, hardworking, dedicated. He would have been perfect to succeed President Aquino as the next chief executive. Bilang pagpupugay pa kay Robredo, simula sa susunod na taon, tatawagin ng Jesse Robredo Awards ang pinakamataas na parangal ng Galing Pook Foundation na ilang beses din kumilala sa mga proyekto ng Naga City sa ilalim ng pamumuno noon ni Robredo bilang alkalde. Sabay nating itinaguyod ang malinis na pamamahala, walang tongpats, walang lagay dito, walang lagay doon. Pinatunayan din ho natin na kung ayaw ng mayor ng weteng, walang weteng. Nag-iwan din ng marka si Robredo maging sa mga ordinaryong Pilipino na ang ilan ay emosyonal habang nagpapasalamat kanina. Hindi namin makakalimutan ang isang sekretary, Jesse M. Robredo. Paalam po, mahal na Kalim. Sana ay mapantayan ng sino man ang papalit sa iyo. Si Secretary Jesse rin po ay tunay na mapagkumbaba, sapagkat kahit na po mas mataas ang kanyang posisyon kaysa sa kanya, ay may halo pa rin pakiusap ang kanyang mga salita at
bababa siya kung kinakailangan para po sa kapakanan ng lahat. Kaya naman, ang mahal na kalihim ay isang larawan ng pag-asa. Nagkaroon din ng video tribute tungkol sa naging buhay ng kalihim. Hindi po lahat ng mahusay ay matino. Hindi po lahat ng matino ay mahusay. Ang hinahanap po natin yung dalawang katangian, hindi lang husay at galing, kundi matuwid at matinong kapulisan. Huling nag-alay ng memorial service ang mga kasama ni Robredo sa Kaya Natin movement. Sec Jess, sa iyong pag-uwi sa ating mapagmahal na Ama, taglayin mo ang aming pagmamahal. Kami sa Kaya Natin ay mapalad sapagkat naging kaisa mo at nakasama mo sa pag-aalay ng buhay para sa pagpapaangat at pagpapaunlad ng ating inang bayan. Kay Secretary Jesse namin nakita na kahit matagal ka na sa poder, in his case, he was mayor for 18 years and cabinet secretary for 2 years. Pwedeng manatiling simple at walang yabang, hindi apektado ng kapangyarihan. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.